The Lord, purihin ang Panginoon o sa kamaayong buntag sa tanan, sa among mga higala, sa among mga kaigsuunan diri sa Buenavista Market. Nagpapasalamat tayo sapagkat minsan pa binigyan tayo ng malayang pagkakataon upang ang mga salita ng Diyos ay patuloy na maipangaral at maipahayag sa lugar na ito. Kaya biyaya ng Panginoon ang tayo po ay palaging nakakapakinig ng mga salita ng Diyos. Kaya sa umagang ito po, kami nakabahagi sa Pentecostal Missionary Church of Christ, Fourth Watch ay naririto upang minsan pang ibahagi sa inyo ang salita ng Panginoon. Sa pasimula po, tayo po ay awit sa Panginoon ng mga papuring awit. Glory to God. Praise the Lord. Praise God. Habang binubulay ko ang iyong mga salita, habang minamasdan ko mga gawa mong kahanga-hanga, ganda ng araw sa umaga at sa gabi ng mga tala, lahat ng to'y iyong ginawa, lahat ng to'y iyong nilikha para mulan. Hindi ko titigil, tulad ko rin, hindi pa pipigil. Ito ay dahil nalaman ko Masayang maglingkod. masayang maglingkod sa iyo, Panginoon. Masayang maglingkod sa iyo, Panginoon. Di ko maisip, di ko mabilang ang iyong pag-ibig, oh Jesus. Purihin ang Panginoon. Praise the Lord. Masayang maglingkod sa Panginoon. Bawat ibong nag-aawitan ng pasasalamat, tulad ng ligaya na itinanim mo sa puso ko, araw-araw ay lumalago, dinidilig ng biyaya mo, biyaya mong di nagkukulang, umaapaw sa kasaganahan para mulan, na di tumitigil, tulad ko rin, na di pa pipigil. Ito ay dahil nalaman ko masayang maglingkod sa iyo, Panginoon. Masayang maglingkod sa iyo, Panginoon. Di ko maisip, di ko mabilang ang iyong pag-ibig. Masayang maglingkod sa iyo, Panginoon. Masayang maglingkod sa iyo, Panginoon. Di ko maisip, di ko mabilang ang iyong pag-ibig, oh Jesus. Parang ulan Na di tumitigil, tulad ko rin, na di pa pipigil. Ito ay dahil nalaman ko parang ulan, na di tumitigil, tulad ko rin, na di pa pipigil. Ito ay dahil nalaman ko masayang maglingkod, masayang maglingkod sa iyo, Panginoon. Masayang maglingkod sa iyo, Panginoon. Di ko maisip, di ko mabilang ang iyong pag-ibig, oh Jesus. Praise the Purihin Lord. ang Panginoon. Dalay ko ng Ginoo. Tunay na napakasayang maglingkod sa Panginoon. Praise the Lord. Kaya kung ating titignan at bibilangin ang kabutihan ng Panginoon, ang sabi, hindi natin kayang bilangin ang mga mabubuting bagay na ginawa ng Diyos. Ay sapagkat ang Panginoon ay mabuti at mapagbiyaya sa bawat isa sa atin. Karapat dapat natin siyang alayan ng mga pagpupuri, ng mga pagpapasalamat at paglilingkod. Praise the Lord. Glory to God.
Purihin ang Panginoon. Maayong buntag sa tanan. Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, lalo tigit sa ating mga kababayan dito po sa Buena Vista Market. Alam nyo, ang isang bagay na aming ikinatutuwa ay ang kayo ay aming makitang masaya. Purihin ang Panginoon. Praise the Lord. Masarap makita mo na ang iyong mga kababayan ay masaya. Hindi lang dahil sa tayo ay sinuwerte o tayo ay nakatanggap ng mga pagpapalang mula sa Diyos, kundi yung makita natin na tayo ay masayang naglilingkod sa Panginoon. Purihin ang Panginoon. Kaya kami bilang mga mangangaral ng Pentecostal Missionary Church of Christ Fourth Watch ay masaya naming ipinaglilingkod ang pulong sa Ginoo. Purihin ang Panginoon. Ako nga po pala si Pastor Mark mula sa Pentecostal Missionary Church of Christ Fourth Watch. At naririto po kami upang bigyang daan ang pangangaral ng salita ng Diyos. Kami man ay nananampalataya na kung saan naroroon ang pangangaral ng pulong sa Ginoo, dumoroon ang kapangyarihan ng Diyos. Purihin ang Panginoon. Kung nasaan tumatayo ang mga mangangaral ng salita ng Diyos, dumoroon ang pagpapala ng ating Panginoon. Purihin ang Panginoon. Kaya muli, minsan pa amin pong hihingin o hihiramin ang inyong kakaunting pakikinig ng salita ng Panginoon. At alam natin, ang Diyos ay merong gagawing pagpapala sa bawat isa sa atin. Bago po sa pagbubulay ng salita ng Diyos, tayo muna po ay manalangin. Purihin ang Panginoon. Praise the Lord. Mapagpalang Diyos, kami po ay nagpapasalamat sapagkat ang buhay na taglay namin ngayon ay buhay na ibinigay mo sa amin. Salamat po, Ama, sapagkat binangon mo kami na taglay ang kalakasan. Marami po sa amin ay may mga may sakit, ngunit kami ay inyong pinagaling. Ang ilan sa amin ay nagkaroon ng malubhang pagsubok, ngunit binigyan mo kami ng kalutasan. Hindi sapat ang mga salita upang ikaw ay aming pasalamatan. Kaya sa umagang ito, Ama naming Diyos, ipinagpapasalamat namin na kami, Panginoon, ay binigyan mo ng kapayapaan sa aming mga puso. Pagpalain mo lamang, Panginoon, ang aming mga kababayan, lalo tigit ang aming mga kaibigan na driver ng kanilang mga sasakyan na ngayon ay namamasada. Ingatan mo, O Diyos, ang kanilang mga pagbiyahe. Ilayo mo sila sa mga aksidente. Ilayo mo sila sa kapahamakan. Maging ang aming mga kababayang nagtitinda, natatalos mo, O Diyos, ang kanilang kalagayan. Pagpalain mo ang kanilang hanap buhay. Maging ang aming mga kababayan na ngayon ay naririto na nakapakikinig ng iyong mga salita. Pagpalain mo, O Diyos, ang kanilang mga kabuhayan. Maraming salamat po, Ama. Sa iyo kami lubos na umaasa at nagtitiwala sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen and amen. Purihin ang Panginoon. Isang maganda at mapagpalang umaga po sa ating lahat. Maaring hindi natin sasabihin na lahat tayo ay masaya, sapagkat may mga ilan po tayong mga kababayan na
ngayon ay nasa balig ng mga karamdaman. Hindi naman po lahat ay totoong masasabing nasa kalagayang maaluwan, sapagkat maaaring ang ilan sa atin ay nakararanas ng kalungkutan. Ganun pa man, ang Diyos ay mayroong magandang plano sa atin. Alam nyo, kung mayroon mang dahilan ng lahat ng mga bagay na nangyayari sa atin, ay sa kadahilanan, ang Diyos ay mayroong magandang plano sa ating mga buhay. Purihin ang Panginoon. Maaring ito ay nasa panahon man ng tagumpay, o maaring ito ay nasa panahon man ng pagsubok. Ang Diyos ay mayroong magandang plano sa bawat isa. Kaya nawa ang salita ng Panginoon ay lalong magpaigting sa atin upang tayo ay maglingkod sa Kanya. Purihin ang Panginoon. Praise the Lord. Sa umagang ito, mga minamahal, magandang ating pagbulayan ang salita ng ating Panginoon dito po sa aklat po ng Gawa 17, ang talata ay 22. In Acts 17 verse 22 to 23, ganito ang sinasabi ng salita ng Diyos. At tumindig si Pablo sa gitna ng Areopago at sinabing, kayong mga lalaki ng taga-Atenas, sa lahat ng mga bagay ay napapansin kong kayo'y lubang relihiyoso. Sapagkat sa aking pagdaraan at sa pagmamasid ng mga bagay na inyong sinasamba, ay nakasumpong din naman ako ng isang dambana na may nakasulat na ganito, sa iisang Diyos na hindi kilala, iyon ngang inyong sinasamba sa hindi pagkakilala, siyang sa inyo'y ibinabalita ko. Purihin ang Panginoon. Sa panahon na si Apostol Pablo ay nasa kanyang evangelical journey, napunta siya sa bansa ng Gresya. Ito yung tinatawag sa panahon noon na Areopago. Kaya ang mga tao sa dakong ito ay tinatawag na lubhang relihiyoso. Yang salitang relihiyoso ay mas kilala sa tinatawag na makadiyos. Kaya kapag ikaw daw ay relihiyoso, ikaw daw ay kumbaga lubhang makadiyos. Kaya ang Gresya ay isa sa mga tinatawag na bansang makadiyos. Hindi lang dahil sila ay naniniwala sa Diyos, marami silang pinaniniwala ang Diyos. Kaya alam po natin yung tinatawag na Greek mythology. Kaya ang mga Greko, meron silang maraming pinaniniwala ang Diyos. Naniniwala sila sa tinatawag na polytheismo o paniniwala sa maraming Diyos. Kaya kung pag-aaralan natin ang Greek mythology, mapag-aaralan natin ang iba't ibang mga pangalan ng Diyos. Nandyan si Poseidon. Nandyan ang Diyos na si Venus. Nandyan ang Diyos na si Aris. Kaya yung bantog na si Hercules, isa yan sa mga anak ng Diyos na si Zeus. Kaya ang Greek mythology ay pag-aaral ng mga iba't ibang mga Diyos. Habang si Apostol Pablo ay nasa Areopago, meron siyang nakita na iba't ibang mga ribulto o mga iba't ibang bandana.
bilang paggalang nila sa kanilang kinikilalang Diyos. Kaya doon sa Areopago, lahat ng kilala nilang Diyos ay pinatayuan nila ng mga naglalakihang rebulto. At meron dong isa na merong nakalagay dito sa Bible na sa isang Diyos na hindi kilala. Nagpatayo din ang mga Grego ng isang dambana na nakalagay na sa isang Diyos na hindi kilala. Kaya para hindi magselos daw ang mga Diyos na hindi napatayuan ng kanilang dambana, nagpatayo sila ng isang rebulto o isang dambana na may nakalagay na sa isang Diyos na hindi pa kilala. Alam nyo, doon sa dambana na iyon, doon tumayo si Pablo at ipinangaral si Kristo. Purihin ang Panginoon. Doon tumayo si Apostol Pablo at kanyang ipinangaral ang Panginoong Hesus. Kaya nga ang sabi, yaon ngang inyong sinasamba sa hindi pagkakilala, siyang sa inyo'y ibinabalita ko. Purihin ang Panginoon. Sa umagang ito, mga minamahal, akin pong pagbubulayan ng salita ng Diyos na pinamagatang the significance of God's true knowledge, ang kahalagahan ng pagkakilala sa tunay na Diyos. Purihin ang Panginoon. Praise the Lord. Ang ating bansang Pilipinas, bago pa man tayo masakop ng mga Kastila, meron na tayong iba't ibang kinikilalang Diyos. Mas tinatawag natin itong Bathala, o ang ilan naman, mga anito. Kaya ang ating mga ninuno, ang ilan sa kanila sumasamba sa araw, sumasamba sa mga diwata, sumasamba sa mga iba't ibang likha ng kalikasan. At nang dumating ang mga Kastila, itinuro sa atin ang paniniwalang Kristyanismo. Noong 1951, si Ferdinand Magellan ay pumunta dito sa Pilipinas. Sinasabing ang una kanyang destinasyon ay Mactan, Cebu. Batay daw sa kasaysayan. At ang kanyang dala ay krus bilang paniniwala sa relihiyong Kristyanismo. At nang sakupin naman tayo ng mga Amerikano, itinuro naman sa atin ang paniniwala sa Biblia. Kaya dyan dumating ang maraming mga Protestant church. Kaya ang tao, lalo na sa ating bansa, ay kinasasakupan tayo ng kalakhan ng relihiyong Kristyanismo. Kaya sa relihiyong Kristyanismo, mapapansin ninyo, may iba't iba ring mga paniniwala patungkol sa Diyos. May tinatawag dyan na Trinitarian. Naniniwala sa tatlong Diyos, ang Ama, Anak at Espiritu. Meron din ng ilan naniniwala sa Unitarian, o mas tinatawag sa relihiyong oneness, na ang Diyos at ang Ama at ang Espiritu ay iisa. Ang tawag dyan ay Unitarian. At meron ding tinatawag na Arianism, mula sa paniniwala ni Pilosopo Arius, na ang kanilang paniniwala na si Jesus ay hindi Diyos. Kaya kung mapapansin natin,
Iisa lang ang Bible, pero iba't iba ang paniniwala pagdating sa pagkilala sa Diyos. Kaya napakahalaga mga minamahal na ating makilala at ating maunawaan ang pagkilala sa Diyos. Sapagkat ang sabi sa Biblia, sa aklat ng Juan, 17 ang talata ay 3. In John 17 verse 3, at ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay, at siyang iyong sinugo sa makatwidbagay si Jesucristo. Kaya ang tamang pagkakilala pala sa Diyos ay tinutungbasan ng buhay na walang hanggan. Kaya sabi ng Biblia, na ito ang buhay na walang hanggan, na makilala mo ang tunay na Diyos. Purihin ang Panginoon. Sa panahon natin mga minamahal, may mga tinatawag tayong atheist o tinatawag na walang paniwala sa Diyos. Ang kanilang pinagbabatayan ay ang siyensya. Di ba? Kaya ang tawag dito sa grupo na to ay Atheist Republic. Meron tayong mga professor sa university na ang kanilang filosofiya o ang kanilang ideolohiya ay walang Diyos. Nakakalungkot mang isipin, sapagkat tayo na relihiyosong bansa ay meron tayong mga kababayan na naniniwalang walang Diyos. Pero ano ba ang sinasabi ng Biblia pagdating sa paniniwalang walang Diyos? Ang sabi dito sa aklat ng Awit 14 ang talata ay 1. In Psalms 14 verse 1, ang mangmang ay nagsasabi sa kanyang puso, walang Diyos. Sila'y nangapapahamak. Sila'y nagsisigawa ng kasuklam-suklam na gawa. Walang gumagawa ng mabuti. Kaya ang sabi ng Biblia sa aklat ng Awit, ang mangmang ay nagsasabi sa kanyang puso, walang Diyos. At ang kanyang mga gawa ay karumal-dumal sa harapan ng Panginoon. Kaya ang sabi ng Biblia, yang tao palang hindi kumikilala sa Diyos, yang tao palang walang paniwala sa Diyos, sabi ng salita ng Panginoon, ang kanyang gawa ay karumal-dumal sa harapan ng Panginoon. Ganon din ang sabi dito sa aklat ng Awit 10 verse 4. Kayong mga merong may cellphone na merong Bible apps, pwede nyo pong tignan din sa inyong mga Bible apps. In Psalms 10 verse 4, ang sabi dito, ang masama sa kapalaluan ng kanyang mukha ay nagsasabi, hindi niya sisiyasatin lahat niyang iniisip, at ang lahat ng kanyang pag-iisip ay walang Diyos. Ano daw ang sabi sa Biblia? Ang masama, ang lahat ng kanyang pag-iisip ay walang Diyos. Kaya mahirap talaga kapag ang tao ay walang kinikilalang Diyos. Kapag ang tao ay walang pag-iisip patungkol sa Diyos. Bakit? Sapagkat ang sabi sa Biblia, ang kanyang mukha ay karumal-dumal sa harapan ng Panginoon. Kaya mga minamahal, kapag ang isang bayan ay hindi kumikilala sa Diyos, ang bayang yaon ay hindi kalugod-lugod sa harapan ng Panginoon. Sa isang pangyayari, nito lang, maaring na napanood nyo na rin ito sa inyong mga Facebook.
ang pangyayari na nangyari sa Los Angeles, California. Matapos sabihin ng isang host, God created the universe, zero mention. Nagtawanan ang lahat ng mga naroroon. At sinabi, I'm not surprising, godless town. Kaya yung California, tinawag na godless town. Sa katunayan, almost 75% sa bayang yaan, hindi talaga naniniwala sa Diyos. Based yan sa data, na halos ang ilan sa kanila wala nang paniwala sa Diyos, kaya tinawag na godless town. Kaya mapapansin nyo, mayroong awit na Hotel of California, diba? Sa ating mga magulang, isa sa mga sikat na awit yung Hotel of California. Pero yung awit na yan ay awit para sa demonyo. Kaya kung titignan nyo yung lyrics ng Hotel of California, mapapansin nyo, yan ay awit patungkol sa demonyo. Minsan tuwa-tuwa tayong awitin, ang ganda ng rhyme ng music, pero yung lyrics pumapatungkol sa demonyo. Kaya kung mapapansin ninyo, ang California ay ininsulto ang pagkakilala sa Diyos. Pero pansinin nyo, after 2 days, diba? Sa hindi inaasahang pangyayari, nagkaroon ng malawakang sunog. Natupok ang mga bahay. Hindi natin malaman kung paano nangyari. Pero nangyari ito matapos nilang insultuhin ng Diyos. Gaya ng nangyari sa Gomora at Sodoma sa panahon ni Abram. Natupok ang bayang yaon dahil sa hindi nila pagkilala sa Diyos. Marahil kilala nyo itong barko na sumikat, ang barkong Titanic. Yan ang isang barko na talagang kilalang kilala sa panahon. Ang sabi ng kapitan ng barko, kahit daw ang Diyos hindi kayang palubugin ang barkong ito. Kaya yan ay inireport ng isang kapitan sa barko ng Titanic. Kahit daw ang Diyos ay hindi kayang palubugin ang barko. Pwede niyong ma-search yan sa Google, yung information na yan, na ang kapitan ng Titanic ay nagwika na kahit daw ang Diyos hindi kayang palubugin ang barko. Pero napansin ninyo, mga minamahal, yung unang biyahe ng barkong Titanic, yun na rin ang kanyang huling biyahe. Bakit? Lumubog ang barko. Ito ay kapatunayan lamang, mga minamahal kong kaibigan, na kapag ininsulto mo ang Diyos, kapag hindi mo kinilala ang Diyos, merong kaparusahan sa mga hindi kumikilala sa Panginoon. Kahit nga yung vocalist ng Beatles band, si John Lennon, ininsulto ang Diyos. Anong sabi niya? Mas higit ang kanyang kasikatan kahit kaysa sa Panginoon. Kaya hindi naging maganda ang pangyayari kay John Lennon. Namatay through assassination. Kaya ito ay isang malaking patunay lamang, mga minamahal, na kapag ininsulto mo ang Diyos, kapag hindi mo pinilala ang Panginoon, may nakalaang kaparusahan sa taong hindi kumikilala sa Diyos. Kaya nga sabi sa Biblia, sa aklat ng Psalms 14 verse 1,
Ang mangmang ay nagsasabi sa kanyang puso, walang Diyos. Sila'y nangapapahamak at ang kanilang gawa ay kasuklam-suklam sa harapan ng Panginoon. Kaya, napakahalaga po mga minamahal na ating makilala ang Diyos. Sa katunayan mga minamahal, hindi mo lang kikilalanin ang Diyos, kundi paglilingkuran mo ang Panginoon. Bakit? Sapagkat maaaring kilala mo ang Diyos, pero hindi naman ikaw naglilingkod sa Panginoon, wala ding kabuluhan. Basahin po natin sa aklat ng Roma, 10 ang talata ay 2. Ganito ang sabi ng salita ng Panginoon. Roma 1 verse 21. Ganito ang sabi, sapagkat kahit kilala nila ang Diyos, siya'y hindi niluwalhati nilang tulad sa Diyos, ni pinasalamatan, kundi bagkus ni walang kabuluhan sa kanilang pagmamatuwid, ang mangmang nilang puso ay pinagdilim. Anong sabi ng Biblia? Kahit kilala nila ang Diyos, hindi nila niluwalhati ang Panginoon. Kaya hindi ibig sabihin, kilala mo ang Diyos, sapat na yon. Ang sabi ng banal na kasulatan, yung kumikilala sa Panginoon ay dapat maglingkod sa Diyos. Sa aklat ng Mateo 7:21, ang sabi, hindi lahat ng nagsasabi, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Purihin ang Panginoon. Kaya maliwanag ang sabi ng Biblia na hindi lang pala sa pamamagitan ng ating mga labi, hindi lang pala sa pamamagitan ng ating mga pagsasabi na mayroong Diyos, kundi ang hinahanap ng Panginoon, yung gawa ng ating mga puso, yung gawa ng ating mga paglilingkod. Sapagkat meron ngang sinasabi dito sa aklat ng Marcos 7 ang talata ay 6, nang sabi, at sinabi niya sa kanila, mabuti ang pagkahula ni Isaias tungkol sa inyong mapagpaimbabaw, ayon sa nasusulat, ang bayang ito'y ginagalang ako ng kanyang mga labi, datapwat ang kanilang puso ay malayo sa akin. Kaya sabi ng Biblia, ang bayang ito, ginagalang ako ng kanilang mga labi, pero ang kanilang puso ay malayo sa akin. Kaya alam nyo mga minamahal, napakadaling sabihin. Napakadaling sabihin, I love you Lord. Napakadaling sabihin, God bless you. Napakadaling sabihin na I believe the Lord. Pero ang sinisiyasat pala ng Diyos ay hindi sa pamamagitan ng ating pamumulaklak na mga labi. Hindi pala sinisiyasat ng Diyos yung ating mga salita, kundi ang mahalaga sa Panginoon, yung puso na sumasampalataya sa Diyos. Purihin ang Panginoon. Nalalaman ng Panginoon ang ating nilalaman ng ating kalooban. Alam ng Diyos kung tayo ay pakunwari. Alam ng Panginoon kung tayo ay nagpapakitang tao lamang sa ating kapwa. Di ba? Minsan, kung talagang kailangan, doon lang nakikita sa simbahan. Marami tayong mga politician sa panahon natin ngayon na nakikita na natin sa simbahan. O si Mayor, nakita ko sa simbahan, si Kapitan. Bakit? Nandun ang tao. Yung ilang ating mga politiko minsan nagiging makadiyos.
kapag panahon na ng eleksyon. Bakit? Ginagawa ayon sa kanilang sariling kapakinabangan. Alam nyo mga minamahal, nababasa ng Diyos ang puso ng bawat isa sa atin. Alam ng Panginoon ang nilalaman ng ating kalooban. Kung meron mang isang mahalaga na bagay ng tamang pagkilala sa Diyos, ay nakikilala mo ang Diyos sa iyong puso. Kaya nga ang sabi sa aklat ng Roma 2, ang talatay 4, ang sabi sa Biblia, kung ipapahayag mo ang Panginoong Hesus at sasampalataya ka sa iyong puso. Kaya ang pananampalataya pala ay hindi lang sa pamamagitan ng pananalita, kundi sa pamamagitan din ng ating mga puso. Purihin ang Panginoon, ibig ng Diyos na sa lahat ng paglilingkod na ating gagawin sa Kanya, na sa lahat ng pagkilala na ating gagawin sa Kanya, damay ang ating mga puso. Damay ang ating mga kasin-kasin. Sapagkat ang Diyos hindi tumitingin sa physical na postura ng isang tao, kundi sa pamamagitan ng kanyang puso. Kaya ang pagkilala sa Diyos ay hindi lang pagkilala sa kanyang pangalan, hindi lang pagkilala sa kanyang kalagayan, kundi pagkilala sa pamamagitan ng pananampalataya sa iyong puso. Purihin ang Panginoon. Praise the Lord. Kaya nga ang sabi ng Biblia, ang pananampalatayang walang gawa ay patay. Yan ang katotohanan na sinasabi ng salita ng Diyos. Paano mo sasabihin minamahal mo ang Diyos kung hanggang ngayon ay alipin ka ng bisyo? Paano mo sasabihin ikaw ay kumikilala sa Panginoon kung ang iyong gawa ay gawang masasama? Yan ay taliwas sa kalooban ng Panginoon. Kaya ang tunay na kumikilala sa Diyos ay gumagawa ng mga bagay ayon sa kalooban ng Panginoon. Kaya nga ang sabi ng Biblia sa aklat ng Ecclesiastes 8, talatay 13, ito ang wakas ng bagay, lahat ay narinig. Ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Kaya yung pagkilala sa Diyos ay pagganap ng kalooban ng ating Panginoon. Purihin ang Panginoon. Praise the Lord. Ngayon, ano itong kalooban ng Diyos? Ano ang kalooban ng Panginoon na ibig gawin ng bawat isa sa atin? Ang sabi sa aklat ng unang Timoteo 2, ang talata ay 4. Ang sabi ng Biblia ay ganito, sapagkat siyang may ibig na ang lahat ng tao ay maligtas at makaalam ng katotohanan. Ang kalooban pala ng Panginoon na ang tao ay maligtas. Purihin ang Panginoon. Walang ibang ibig ang Diyos sa tao, kundi yung maranasan niya ang kaligtasan. Kaya nga iniutos niya sa aklat ng Marcos 16, ang talata ay 15. Ang sabi ng Biblia, ipangangaral ang ebanghelyo sa lahat ng kinapal, at ang sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Purihin ng Panginoon. Kaya itong pangangaral ng ebanghelyo, mga minamahal, kalooban ng Diyos ito. Bakit? Sapagkat ito ay paraan ng Panginoon upang ang kaligtasan ay maranasan ng bawat sumasampalataya.
Sapagkat sa panahon natin ngayon, ang tao ay nagiging makalimutin. Sa kabila ng maraming pinagdadaanan sa buhay, sa kabila ng estado at kalagayan na ating kinalalagyan, minsan nalilimot natin ang Diyos. Minsan hindi na natin nakikilala ang Panginoon. Pero salamat sa Panginoon, may pangangaral ng Ebanghelyo. Purihin ang Panginoon, may pangangaral upang ipaalala sa atin na may Diyos na lumikha sa atin, na may Diyos na handang magpatawad sa ating mga kasalanan, na may Diyos na handang magligtas sa bawat isa. Kaya ang sabi sa aklat ng Ecclesiastes 12 ang talatay 1, alalahanin mo rin naman ang may lalang sa iyo sa mga kaharawan ng iyong buhay bago dumating ang mga masasama. Kaya yung kasamaan ay talagang talamak na sa panahon natin ngayon. Ang korupsyon, ang adiksyon, hindi naman natin malaman kung bakit lumala ng ganyan. Ang ating paaralan, ang tao nag-aral mula nang siya'y bata hanggang sa lumaki ay nasa loob ng paaralan. Hindi naman itinuturo ng paaralan ang paggawa ng masama. Ang atin namang magulang, hindi naman tayo tinuturo ang gumawa ng masama. Pero bakit talamak ang kasamaan sa ating lipunan? Merong daya ng kaaway. Merong satanas na tumutukso sa isipan ng tao kung bakit ang tao hindi kumikilala sa Diyos. Pinaghihiwalay ang tao sa pagitan ng Diyos. Yan ang daya ni Satanas. Kaya nga, si Satanas ay parang makapal na ulap na parang hindi tumatakip sa tao para hindi niya makita ang Diyos. Parang makapal na pader para hindi natin makilala ang Diyos. Pero salamat sa Panginoon, ang Diyos may mga ngaral na ipinapangaral ang salita ng Panginoon upang tayo magkaroon ng pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. Purihin ang Panginoon upang sa pamamagitan nito makilala natin ang Panginoon, sapagkat ang kumikilala sa Diyos ay kumikilala na ang Panginoon ay buhay. Kumikilala na ang Diyos ay may mga pangako. Purihin ang Panginoon. Alam nyo, kapag tayo kumikilala sa mga bagay na nakatataas sa atin, alam natin na yan ay merong maidudulot na maganda sa atin. Halimbawa, sa ating mga magulang. Di ba? Habang kinikilala natin ang ating mga magulang, ibinibigay natin ang paggalang sa kanila. Eh bakit? Kinikilala natin na sila ang ating mga magulang. Habang kinikilala mo ang Diyos na iyong tagapagligtas, lalo kang nagtitiwala na may gagawing maganda ang Diyos sa iyo. Purihin ang Panginoon. Kaya yung kahalagahan ng pagkilala sa Diyos, mga minamahal, ay isang napakalaking bagay sa buhay ng tao. Kapag nahiwalay kasi ang tamang pagkilala natin sa Panginoon, may isip natin na ang Diyos masama. Diba? May mga kilala tayong tao na malaki din ang pagkilala sa Diyos, pero nang dumating ang kalumbayan at pagsubok sa Kanya, parang isinisi na nila sa Diyos. Kung talagang mahal ako ng Panginoon, bakit nangyari sa akin ito? Diba? Kung talagang mahal ako ng Diyos, minsan yung mga pagsubok natin sa buhay,
isinisisi na natin sa Panginoon. Kaya nga si Gary B, merong awit na pamagat na dati-rati. Dati siya ay naglilingkod sa Diyos pero nawala. Pero hinahanap pala ng Diyos na tayo ay magbalik loob sa Kanya. Alam niyo, minsan ng mga problema at pagsubok, yan ay stepping stone natin upang tayo ay lalong manghawakan sa Panginoon. Kapag dumarating na yung mga kalumbayan, minsan ito ang nagpapaalala sa atin na meron ka palang Diyos na dapat lapitan. Kaya kapag ang doktor wala nang magawa sa kanyang panggagamot, ipinapaalala niya sa kanyang pasyente na mayroong Diyos na dapat tawagan. Ano sinasabi ng doktor sa kanyang pasyente? Ipasa Diyos na lang po natin. Kaya kapag ang doktor wala nang magawa, ipinapaalala niya, tanging Diyos na lamang po ang magagawa nito. Kaya ang tao ay may limitasyon sa kanyang kakayanan. Pero ang Diyos, walang bagay na imposible sa Kanya. Kaya mga minamahal, kilalanin mo ang Diyos sa iyong puso. Sampalatayanan mo ang Panginoon na siyang iyong tagapagligtas. Magsisi ka sa iyong kasalanan. Kilalanin mo na ang Panginoon ay handang patawarin tayo. At tatanggapin natin ang paglilinis ng Diyos sa lahat ng ating mga sala. Purihin ang Panginoon, purihin ang Diyos. At habang tayo kumikilala sa Panginoon, ang sabi ng salita ng Panginoon, ipagkakaloob ng Diyos ang buhay na walang hanggan. Kaya sabi ng salita ng Panginoon, ito ang buhay na walang hanggan, na makilala mo ang tunay na Diyos na iyong pinaglilingkuran. Kaya mga minamahal, mahal tayo ng Panginoon. Hindi ibig ng Diyos na tayo ay malagay sa kawalan ng pag-asa. Hindi ibig ng Diyos na tayo ay mapahamak. Kundi ang ibig ng Panginoon ay makilala natin na ang Panginoong Hesus ang siyang ating tagapagligtas. Purihin ang Panginoon. Kaya sa mga pagkakataong ito, mga minamahal, kayo man po ngayon ay nakararanas ng mga pagsubok sa buhay. Kayo man ngayon ay nasa banig ng mga karamdaman na tila parang wala ng pag-asa. Kilalanin natin na may Diyos na handang tumulong sa atin. Purihin ang Panginoon. Merong Diyos na maaari nating lapitan. Merong Diyos na handang makinig sa ating mga panalangin. Sa umagang ito, mga minamahal, hayaan nyo po na sa pamamagitan ng panalangin ito, ano man po ang inyong kahilingan, ano man po ang inyong pinagdaraanan sa buhay, mayroong Diyos na handang makinig sa ating mga pananalangin. Purihin ang Panginoon. Tayo po ngayon ay manalangin. Praise the Lord. Mapagpalang Diyos, maraming salamat po sa inyong biyaya at pagpapalakas sa bawat isa sa amin. Sa umagang ito, amin po ngayong inilalapit, Panginoon, ang kahilingan ng aming mga kaibigan sa dakong ito. Tulungan mo po kami. Gabayan mo po ang bawat isa sa atin. Palagi mo silang gabayan at samahan. Ano man po ang kanilang kahilingan, ay ipagkaloob mo sa kanila, O Diyos ng sagad. Maging ang aming mga kababayang may sakit, pagalingin mo sila, Panginoon.
Ibangon mo sila sa kanilang mga karamdaman. At pagpalain mo, O Diyos, ang kanilang mga buhay. Maraming salamat po. Tumaasa kami, Panginoon, na pagagalingin mo po ang aming mga karamdaman. Salamat po sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen and amen. Purihin po ang Panginoon. Muli, isa pong mapagpalang umaga po sa ating lahat. At kami po ay natutuwa at nagagalak sa inyo pong pakikinig ng salita ng Panginoon. Amin po kayong inaanyayahang manood ng amin pong programa sa TV, ang programang Oras ng Katotohanan sa Channel 37 sa Live TV. Maaari nyo rin po yang mapanood sa YouTube o sa Facebook. Kayo po na may cellphone ngayon, na mayroong data, pwede nyo pong i-search sa YouTube or sa Facebook, Oras ng Katotohanan, at inyo pong matutunghayan ang amin pong programa Handog sa Panginoon. Muli, kami po ay nagpapasalamat sa inyo. Pagpalain kayo ng Panginoon. Isang mapagpala at magandang umaga po sa inyong lahat. Purihin po ang Panginoon. Pray for blessings, we pray for peace, comfort for family, protection while we sleep. We pray for healing.